Habang sa kabilang banda naman, ay nag-osek ang bawat paghakbang ni Allison sa galit at gigil, papunta sa kwarto kung nasaan naroroon ang dalawa niyang bihag. Nakaawang ang pintuan at sinipa niya ito ng malakas at kumalabog ito sa lakas ng puwersa, kakapasok pa lang niya ng silid pero agad na niyang nahawakan ang buhok ni Rosenda. Hinila niya ang buhok nito pababa dahilan upang mapatingala ito sa kanya at sinalubong niya ito ng isang masamang tingin. Ikaw kasalanan mo ito ha, aniya, at pinisil pa niya ang baba ng babae dahilan upang kumunat ang mukha nito, at halos 1 inch na lang ang pagitan ng mukha nila sa isa't isa. Ungol naman ni Rosenda habang nakabusal ang kanyang bibig, sa sobrang sakit ng pagkakasabunot ni Allison sa kanyang buhok sabay sumakit pa ang kanyang tiyan, mayroon na lang kasi siyang 2 araw para sa kanyang pagla-labor, at nakakaramdam na siya ng pagsakit ng kanyang tiyan ng makailang beses. Rosenda, pangalan mo pa lang ay Judas na. Alam mo, ang pagdating mo sa buhay naming mag-asawa ang sumira ng pagsasama namin. Kaya hinding-hindi kita mapapatawad. Sisiguraduhin kong maghihirap ka sa bawat oras na hawak-hawak kita. At hindi lang ikaw ang pahihirapan ko kundi pati ang nasa sinapupunan mo. You better not to give birth sa batang iyan dahil isa siyang makasalanan, at baka magmana pa iyan sa'yo sa pagiging kabit. You and your child should not exist in this world. Dikit bagang panitong sambit sabay pahadyos niyang binitawan si Rosenda pasabsab sa kama. Napaungol naman ulit ang babae sa sobrang pagsakit bigla ng kanyang tiyan at sa paghagi sa kanya ni Allison. Dalhin niyo sila, kalagan niyo sila ng mga tali, at kayo na ang bahala sa kanila sa paglabas nila dito sa hotel nang hindi tayo nahahalata. Mahigpit na utos ni Allison sa kanyang mga tauhan, at ibinaling niya ang kanyang atensyon sa lalaki niyang si Urbano. Urbano, handa na ba ang mga bomba? Wala nang problema doon, Allison. Maayos na ang lahat at pwede na nating umpisahan ang laro. Allison, malaki ang atraso sa akin ng asawa mo, nais ko sanang ibigay mo siya sa akin. Mapag-uusapan natin yan, Urbano, maghintay ka lang at ipapaubaya ko rin yan sa'yo. Simpleng tugon naman ito sa lalaki, at nauna na silang nilisan ang silid at nauna na rin silang lumabas ng hotel. Habang sina Rosenda at Georgina naman ay kinakailangan na ng mga tauhan ni Allison. Sa paglabas natin ng silid na ito, maging masunurin kayong mga bata dahil ito lang ang katapat ninyo, wika pa ng isang lalaki habang nilalaro niya ang baril sa harapan ng dalawa. Normal na naglakad sina Rosenda at Georgina kasama ang mga tauhan ni Allison. They look fine and okay kapag naglalakad at tikom ang kanilang mga bibig, dahil may nakatutok na baril sa kanilang tagiliran ng palihim. Makapal at mahabang jacket kasi ang suit ng mga ito kaya hindi na paghahalataan, kung hindi ka mapanuring tao ay parang nakahawak lang ang mga lalaki sa bewang ng mga babae. Pagkalabas nila ng hotel ay naghihintay na rin sa kanila sina Allison at Urbano sa loob ng van. Pasok-pasok, singhal pa ng bawat lalaking nakaatang sa 2 babae at pumasok naman ang mga ito sa loob. Nais ni Georgina na kumawala at tumakas, kaso hindi niya iyon maaaring gawin dahil baka mapahamak lang si Rosenda kapag ginawa niya iyon. Halata niya kasi sa mukha nito na may pagkakataong sumasakit na ang tiyan nito, at halos hindi na nga ito makapaglakad ng maayos ngayon. They need a full speed na takbuhan kapag tatangkain nilang tumakas, at malaki ang tsansa nilang makalayo, dahil wala silang tali at hindi nakabusaw ang kanilang mga bibig. Subalit bagay na hindi makakayanang gawin ng babaeng si Rosenda dahil hirap na itong gumalaw, kaya minabuti na lang niya ang manahimik at nanalig na lang siya sa Diyos, at umaasa na magagawa silang iligtas ng kanyang 2 kuya. Pag-araay pa ni Rosenda nakauupo pa lamang sa bangko ng kotse, na agad namang napansin ng dalaga, dahilan upang mas mabahala siya sa kalagayan nito. Masakit na ba, Rosenda? Alala niyang sambit sabay hinapuhap ang tiyan nito. Kaya ko pa, Georgina, kakayanin ko pa, lakas loob niyang sagot sa babae na siya namang narinig ni Allison kaya nilingon sila nito mula sa likuran. Rosenda, don't worry about your pain, dahil saglit na lang iyan, at makakasama mo na si Lord sa heaven. Don't worry dahil isasama mo ang anak mo roon kaya masaya ka pa rin, anito with a smile on her face. Hindi mangyayari iyan, Allison. Kahit saang sulok mo pa ako itago, kahit na ilibing mo pa ako. Hahanapin ako ni Carlos. Pupunta siya para sa akin, dadating siya para sa akin at sa anak ko. Huwag na huwag mong maliitin ang kakayahan ng isang ama, Allison, aniya sa babae subalit parang hindi tumalab ang kanyang salita rito.
Ilibing, that's a good idea, we can try that one later Rosenda. Sabat nito at ngumiti ulit at sininyasan niya ang kanyang mga tauhan. Boys, talian niyo ulit sila, utos pa niya sa mga ito na agad namang sinunod ng mga ito. Nagtungo ang kampo ni Allison sa isang malaki at mataas na abandonadong building na parang ilang dekada na itong pinaglumaan ng panahon. Bumaba na si Allison pati na si Urbano mula sa van, at marahas ding pinaghihila ng mga tauhan ni Allison ang dalawa, at walang pakialam ang mga ito kung nasasaktan na ba ang buntis. Ano ba, bababa kami, may paa kami kaya dahan-dahan naman palagpa ni Georgina sa mga lalaki. Habang si Rosenda naman ay agad siyang kinabahan sa lugar na pinagdalhan sa kanila, madilim ang kapaligiran at halos walang mga sasakyan ang dumadaan. Kaharap pa nila ang malaking hotel na pinaglumaan na ng panahon. Do you like our playground, Rosenda? Mapaglarong wika pa ni Allison sa babae. Allison, ano ito? Anong pinaplano mo? Kinakabahang sabi pa ni Rosenda sa babae. Allison, bakit mo kami dinala rito? Anong binabalak mo ha? Ano na naman ba ang bumubulong dyan sa masama mong tainga? Pabagsak sa sabi ng dalaga kay Allison. Ganyan ba kayo ka-excited na malaman kung ano ang laro natin ngayon? Tugon nito sa excited na tuno. Okay, I will let you two know kung ano ang ating lalaruin. Pwede itong bigyan ng pamagat na Save by my prince, or pwede ring tago-taguan, or else Last Step and Last Minute. Masigla at maenerhiyang dugtong pa nito na siyang ikinakunot ng noo ni Georgina. Last step and last minute, anong ibig mong sabihin? Tanong pa ng dalaga na nag-uumpisa ng mayanig ang kanyang matibay na loob. Since gusto nyo namang malaman, hindi naman ako ganun kadamo kaya I will let you know what's our play, anito sa kanila. At binuksan nito ang pintuan ng van at may kinuha, habang sina Georgina at Rosenda naman ay naghihintay ang kanilang mga mata na makita kung ano ang pakulo ng babae sa kanila. Tada, masiglang sambit pa ni Allison habang hawak-hawak ang 5 bomba. Nanlaki naman ang mata ni na Georgina at Rosenda, at kapwa napaatras sila ng 2 hakbang ang kanilang mga paa, at agad na bumakas sa kanilang mukha ang takot. Ang lukohin nito si Carlos na si Rosenda talaga ang hinulag nito sa rooftop ng building, at ang isang tama ng baril sa kanyang legs ay hindi nagpahina ng loob ni Georgina, subalit iba ito ngayon. Seeing the 5 bombs makes her feet and soul shakes on the ground. Ano ba talaga ang plano nito sa kanilang dalawa ni Rosenda? Tanong niya sa kanyang isipan, at ang madaldal niyang bunganga ay biglang tumahimik. Nakakarinding tawa naman ang ibinahagi ni Allison sa kanila nang mapansin itong natatakot na ang dalawa. Oh hayo, hindi pa nga nag-uumpisa ang laro natin ay natatakot na kayo. Do you find our play way too exciting? I bet yes is your answer. Natatakot na kasi kayo ngayon pa lang at yan ang mas nagpapaganda sa larong ito. Mas matatakot pa kayo at mas manginginig kapag suot-suot nyo na ang mga bambang ito. Sigurado akong di kalidad talaga ang bomba na ito para sa inyong dalawa. Malakas itong sumabog at tiyak kung mapipino ang bawat buto at laman ninyo rito, lilipad pa ang kaluluwa ninyo papuntang langit. Kaya masaya itong laro na gagawin natin, ngising-ngising sambit pa ni Allison, na parang walang awa na ang natitira sa puso at kaluluwa nito, na parang hindi ito takot na pumatay ng isang tao. Akala ko masama ka lang, Allison, pero sobrang sama mo na pala talaga. Naluluhang sambit ni Rosenda sa babae habang hawak-hawak ng isang lalaki ang kanyang 2 kamay sa likod. Wala kang kasing sama Allison, kriminal ka, magbabayad ka sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Sisiguraduhin kung mabubulok ka sa bilanguan pagbabayaran mo ito Allison, walang kasalanan ang hindi pinagbabayaran. Tandaan mo yan, sigaw pa ni Rosenda sa babae, at halos pumutok na ang ugat niya sa kanyang leeg. Namumula na rin ang kanyang tainga sa galit, habang si Allison naman ay tuwang-tuwa pa sa ipinapakitang itsura ni Rosenda, kaya hindi niya mapigilan ang mas matuwa pa, at ipinapalakpak pa niya ang kanyang 2 kamay. Bravo, bravo, tuwang-tuwang sambit pa nito, bravo. Ganyan nga, ganyang itsura nga ang gusto kong makita sa iyo Rosenda. Galit at takot, yan ang inaabangan kong makita mula sa iyo at alam mo ba, kay ganda mong pagmasdan sa ganyang itsura? Malahudas pa nitong sambit habang pumapalakpak. Ang sama mo Allison, ang sama-sama mo, ang sama mo, sigaw rin ni Georgina. Yes I am, Georgina, masama ako at mas matatawag mo pa akong masama kung ipapagahasa kita sa mga tauhan ko kapag naging maingay ka pa dyan. Mariing bigkas pa nito sa dalaga at agad namang nasindak ang dalaga. Seeing Allison's evil face right now, ay batid niyang kaya nitong gawin ang kung anuman ang sinasabi nito ngayon.
si Allison ay isa na ngayong demonyo na nabubuhay sa sarili niyang kadiliman. Hala sige, akyat nyo na ang mga iyan sa itaas ng building at ipaglayo mo yang dalawang yan, sige na, mariing utos niya sa kanyang mga tauhan. Bitiwan mo kami, maawa na kayo sa baby ko, maawa na kayo sa amin, pakawalan mo kami, pagmamakaawa pa niya sa mga tauhan. Tumahimik ka, singhal pa ng isang lalaki kay Rosenda. Allison, maawa ka, pakawalan mo na kami, Allison, maawa ka sa baby ko. Allison, wala siyang kasalanan, sigaw pa ni Rosenda habang isa-isa nang pumapatak ang kanyang mga luha mula sa kanyang mga mata. Dahil sa samot-saring emosyon na kanyang nararamdaman, natatakot siya dahil malapit na ang kaarawan ng pagbibigay niya ng kapanganakan sa kanyang anak, at baka kung ano pa ang mangyari sa kanyang anak, tanggap niya ang mamatay. Pero ang hindi niya kayang tanggapin ay ang mawala ng karapatan ang kanyang anak na mabuhay sa mundong ibabaw. Allison, maawa ka, Allison, sigaw niya sa nagsusumamong tinig habang hila-hila siya ng mga tauhan nito. Walang awa ang natitira sa akin, Rosenda, kundi galit, kaya magduse ka. Mahina pero mariing wika pa ni Allison sa kanyang sarili. Dinala ng mga lalaki ang dalawa sa itaas ng madilim na building na parang may nagmumulto pa sa lugar na iyon. Rosenda, hoy, saan ninyo dadalhin si Rosenda? Hoy, saan niyo dadalhin ang asawa ng kuya ko? Sigaw pa ni Georgina nang ipagiwalay sila ng mga lalaki. Georgina, takot na sigaw naman ni Rosenda nang mahiwalay sa kanya ang dalaga. Natatakot siya sa kanyang kalagayan at natatakot din siya na malayo si Rosenda sa kanya, dahil baka kung ano ang gagawin ng mga tauhan ni Allison sa dalaga, baka ipagahasa nito si Georgina kung paano siya nito gustong ipagahasa noon sa kakahuyan. Rosenda, sigaw din ni Georgina habang lumalayo na sila ng babae sa isa't isa. Mayroong 1,000 rooms ang lumang hotel kaya malawak ang playground ni Allison para sa kanilang lahat. Pasok, mariing utos ng isang lalaki sa babaeng si Georgina, at ipasalampak pa siya nitong ipinaupo sa silya at agad siya ng mga itong itinali. Hoy! Dadating ang Kuya Zoren ko at Kuya Carlos ko, kaya magtago kayo ng mabuti pagdating nila dahil mahuhuli nila kayo. At pagsisipakan ko kayo sa mukha pag nagkataon. Pabagsak at galit niyang sambit sa mga ito habang tinatalyan siya ng mga lalaki. Ang ingay mo talaga, ganda. O ito pa para sa'yo. Mariing sabi ng lalaki sabay ipinulupot sa katawan ni Georgina ang dalawang bomba. Tanggalin niyo ito, hoy, tanggalin niyo ito, utos sigaw niya sa mga lalaki, subalit tila wala lang naririnig ang mga ito. Matapos siyang tinali ng mga ito ng bomba ay binusalan na siya nito sa bibig. O sige, mag-usap na kayo ng multo rito, biro pa ng isang lalaki at nagtawanan ang dalawa habang iniiniwan ang dalaga sa loob ng lumang silid. Tanging sambit ng dalaga sa papaalis na mga lalaki. Habang sa kabilang banda naman ay pawis na si Georgina sa init ng kwarto, at sa bombang kanyang kinatatakutan na nakapalibot sa kanyang buong katawan, 2 bomba ang nasa kanya, at tiyak niyang mamamatay siya sa oras na sumabog ito, at mapipino pa ang kanyang buong katawan. Kuya Zoren, Kuya Carlos, pakiusap, iligtas niyo kami, natatakot na ako kuya, pakiusap dumating na kayo, aniya sa kanyang sarili, habang panay na ang kanyang paghikbi dahil sa takot, at walang kahit anumang ilaw, kundi ang replika lang ng buwan mula sa bukas na bintana, habang panay na ang pagpitik ng timer ng bomba. Habang sa kabilang banda naman ay lumuluha rin si Rosenda, at pawis na ang mukha nito pati na ang kanyang leeg sa sobrang takot, panay na rin ang pagsakit ng kanyang tiyan sa nalalapit niyang pagsilang. Ungol niya nang gumalaw ang sanggol sa loob ng kanyang sinapupunan. Anak, pati rin ba ikaw ay kinakabahan at natatakot? Pasensya ka na anak ha, pero huwag ka nang mabahala. Huwag na tayong mabahala dahil dadating ang ama mo para sa atin. Alam ko dadating siya anak, dadating siya, sambit niya habang halos magkasabay na tumitagaktak ang kanyang pawis at ang kanyang mga luha. Isang malahudas na tawa ang narinig ni Rosenda mula sa bungad ng pintuan, at kilalang-kilala niya kung sino ang nagmamay-ari ng tinig na yon. Aniya sa galit na tinig nang tumama ang sikat ng buwan sa mukha ni Allison. Pabaklas namang tinanggal ni Allison ang busal ng babae sa bibig nito. Ang sama mo, Allison, ang sama mo, agad na sambit ni Rosenda sa babae nang matanggal ang kanyang busal sa bibig. Tama, ang sama ko, ang sama-sama ko. Rosenda, wala ka na bang ibang alam na sasabihin kundi ang sama ko, yun lang ba, yun lang?
Anyway, you look so hot sa bomb necklace mo Rosenda, anito habang nakatayo sa harapan ng babae. Alam mo ba na kapag pinindot ko ang remote na ito, ay umpisa na ng pagbibilang ng buhay mo sa mga natitira mong mga sandali rito sa mundo, dugtong nito sabay tawa, anything you want to tell me na gusto mong iparating sa asawa ko, I'm willing to listen sa mga magiging habilin mo, anito. Hindi ka magtatagumpay, Allison, hindi magtatagumpay. Itaga mo yan sa kakuti mo, hindi ka magtatagumpay, hindi mo ako napatay noon at higit pa ngayon, singhal niya sa babae, kahit alam niya na konting pag-asa lang ang natitira sa kanya para mabuhay, ay ganun pa niya sagutin ang babae upang may pangkapitan lang siya sa humihina niyang loob, muling tumawa na naman ang hudas na si Allison. Rosenda, I pity you, ganyan talaga magsalita ang mga taong natatakot na para sa kanilang susunod na bilang na mga oras, anito sabay talikod sa babae. Pero bago pa man tuluyang lumabas ito sa silid ay kinausap nito si Urbano. Urbano, ikaw na ang bahala sa isang iyan, huwag na huwag mong papayagan na mabubuhay pa ang isang iyan, ikaw na rin ang bahala kay Carlos kapag siya ang napunta rito. Patayin mo kung kinakailangan, kung hindi rin lang naman siya mapupunta sa akin, ay mas mabuting mamatay na lang siya, bilin at utos niya sa lalaki. Iyan ang gusto ko sa iyo Allison, mapagbigay ka, ngising tugon ng lalaki at tuluyan ang umalis si Allison ng silid. Agad nitong tinawagan si Carlos at agarang sinagot ng lalaki. Hello my dear sweetheart, masayang wika ni Allison sa kabilang linya. Wala nang maraming dada Carlos. Gusto ko lang sabihin sa iyo na narito kami sa luma at abandonadong building, at alam ko na alam mo kung anong building ang tinutukoy ko, dahil wala namang ibang abandonadong hotel dito sa lugar natin. Carlos, mayroon lang kayong 1 oras para iligtas ang mga mahal niyo sa buhay, at kung hindi niyo maagapan ay, boom boom. Basag at guti-guti pa ang katawan ng 2 babaeng hawak ko, anito sabay tawa ng nakakaloko. Allison, anong ginawa mo? Galit at mariing bigkas ni Carlos. Aw, yun ba? Mabait ako kaya may isang mabubuhay sa kanilang 2. Sa loob ng 1 oras ay sasabog na ang bomba sa katawan ng 2 babae. Ang isa ay mayroong 3 bomba sa katawan at ang isa naman ay 2 lang. Pero hindi dyan natatapos ang kwento. Kailangan nyo silang mahanap ng mabilis dahil ang isa ay may suot ng totoong bomba at ang isa naman ay peket. Sino kaya ang may suot ng tunay na bomba? Sino kaya ang sasabog? Sino ang mamamatay? Anito sa kabilang linya. How dare you, Allison? Wala kang kasing sama. Ops. Kalma ka lang Carlos. Huwag kang magalit dahil ang kaligtasan nila, ay depende sa bilis ninyo, at hindi ko nakasalanan kung mahina kayong maghanap, anito sabay baba ng tawag. Walang sinayang na oras ang 3, dahil dinig naman nilang 3 mula sa cellphone ni Carlos, kung ano na ang ginawang kilos ni Allison para sa 2 babae. Mabilis silang lumabas ng bahay at sumakay sa iisang kotse, full speed na ang kanilang takbo, upang mas mabilis silang makarating sa naturang lumang building. Bawat isa sa kanila ang malakas ang determinasyon na mailigtas ang 2 babae. Sa loob ng halos mahigit 30 minuto na biyahe ay narating na ng 3 ang naturang hotel, agad silang bumunot ng kani-kanilang mga baril, dahil baka may biglang susugod sa kanilang 3. Subalit nagtataka sila na kahit isang kalaban sa labas ay walang sumalubong sa kanila, kaya sinamantala na rin nila ang panahon, at agad na silang pumasok sa madilim na hotel. Maraming rooms ang hotel at nahirapan silang hanapin ang 2 babae. Carlos, mayroon na lang tayong 20 minuto para makita ang 2. Nauubusan na tayo ng oras, kaya kailangan nating maghiwa-hiwalay upang mas mabilis natin silang mahanap. Suhestyon galing kay Ramil na hindi naman tinutulan ng 2. Naghiwa-hiwalay ang 3 at inisa-isa nila ang bawat pintuan, subalit ilang rooms na ang kanilang sinilip, subalit hindi pa rin nila natatagpuan ang kahit isa sa 2 mga bihag. Malakas na sambit ni Georgina na siya namang narinig ng bahagya ni Zoren, hindi pa ganun kalinaw na narinig ng binata, kaya kinalma niya ang kanyang sarili, at pinakinggan ng maayos kung saan nanggagaling ang maliit na tinig na kanyang naririnig. Muli iyong narinig ni Zoren at sa pagkakataong ito ay hindi na siya pwedeng magkamali pa. Mabilis niyang tinungo ang silid kung saan nagmumula ang boses na iyon. Georgina, malakas na sambit ni Zoren nang bumungad siya sa silid kung nasaan ang kanyang kapatid. Hagulhol ng dalaga nang makita niya ang kanyang kuya, kaunting liwanag lang ng buwan ang tumetama sa mukha nito. Subalit kilala niya ang tindig ng kanyang kuya pati ang boses na ito. Georgina,
Muling sambit ni Zoren at akmang lalapit na siya sa kanyang kapatid, subalit panay ang iling nito habang umiiyak, kaya nagtataka siya kung bakit ganoon na lang ang iniiwan nitong sinyalis na parang ayaw siya nitong palapitin, subalit hindi na mahalaga iyon. Ang importante ay ang mailigtas niya ito dahil 10 minuto na lang ang natitira para sumabog ang bomba, at agad niyang nilapitan ang kanyang kapatid, at mabilis niyang tinanggal ang busal nito sa bibig. Kuya, takot na sigaw ni Georgina habang nakatitig siya sa likuran ng kanyang kuya, nang makita niya ang isang tauhan ni Allison na nakataas ang mga kamay nito hawak-hawak ang tubo, upang ipalo sa kanyang kuya Zoren. Hindi naman naging pabaya ang binata at agad siyang lumingon at agapang sinalag ang tubo ng lalaki para sa kanya. Ungol pa ni Zoren nang tumama ang bakal na tubo sa kanyang kamay na ginawa niyang pananggalang, masakit ang tubo at halos mabali ang kanyang kamay. Subalit tiniis niya ang lahat para kay Georgina. Kuya, sigaw naman ng dalaga matapos niyang makitang may dumadaloy na dugo mula sa kamay ng kuya Zoren niya. Paano niyo nagawang balutan ng bomba ang katawan ng kapatid ko? Wala kayong karapatan na gawin yun sa kanya, galit na sigaw ni Zoren sabay mahigpit niyang hinawakan ang tubo ng kalaban, at malakas niyang tinalo ang puwersa nito, malakas niyang sinipa ang tiyan ng lalaki, nang makita niyang may isang lalaki pa mula sa likuran nito ang may hawak-hawak na tubo para hambalusin siya. Nabitawan ng isang lalaki ang tubo sabay bagsak nito sa sahig, at puwersang inihampas ni Zoren ang tubong hawak niya, upang salagin ang paghampas ng isa pang lalaki sa kanya. Nagsalubong ang dalawang tubo at lumikha pa ito ng malakas na mga ingay sa 4 na sulok ng kwarto. Nagpalitan ang dalawa ng malalakas na paghampas ng tubo sa isa't isa, masakit man ang kamay ng binata ay tiniis niya ang lahat ng sakit para sa kanyang kapatid. Kuya, sigaw ng dalaga, kitang-kita naman ni Zoren na suray na ang lalaking kanyang sinipa kanina na tila ay nakabawi na ito ng lakas, madali lang sana sa kanya ang lahat kung may baril siyang hawak, kaso ibinaba niya ito kanina noong huhabarin na sana niya ang tali sa paa ng kanyang kapatid. Bigkas ng isipan ni Zoren nang mapagtanto niyang magiging dehado siya sa laban, malakas niyang inihampas ang hawak niyang tubo sa lalaki, dahilan upang tumilapon ang tubo nito sa sulok ng silid. Sabay hagis din naman niya ng hawak niyang tubo sa lalaking kakatayo pa lamang at pag-atake na ito sa kanya, tumama ang tubo sa panga ng lalaki, dahilan upang muli itong matamba sa sahig, at dumura ng dugo na parang natanggalan ito ng ngipin. Sabay kuha naman ng binata ng kanyang baril sa paanan ni Georgina. Sabay pinaputukan ang isa pang lalaki ng 3 beses, hindi niya rin pinalampas ang isa pang lalaki at mabilis pa sa pitik ng orasan niya itong binaril. Habang si Georgina naman ay naiwang dilat ang kanyang mga mata, at nakatulala dahil sa tanang buhay niya, ay hindi siya makapaniwalang pumatay ng 2 tao ang kanyang kuya sa isang iglap. Kuya, hindi makapaniwalang bigkas ni Georgina habang dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Humarap naman si Zoren sa kanyang kapatid, "Yes, do you hate me now because I killed a human? You can hate me, Georgina, but in order to protect you, I have to kill them. I should go to the option of killing them than seeing them killing my beloved sister." Sambit pa ni Zoren sa kanyang kapatid na walang halong pagsisisi sa pagpatay niya sa 2 lalaki. Kuya, mahinang bigkas ni Georgina sabay patak ng mga luha mula sa kanyang mga mata, "Kuya, kuya." Palahaw ni Georgina sa harapan ni Zoren at niyakap siya ng kanyang kapatid ng sobrang higpit. "It's not your fault," tanging sambit ni Zoren sa kanyang kapatid at wala pa rin siyang inaksayang oras, mabilis niyang tiningnan ang bambang nakatali sa katawan ng kanyang kapatid, upang suriin ang wire nito para hindi na ito sumabog pa. Subalit labis ang kanyang pagtataka dahil hindi wire ang kanyang nakita kundi isang battery. Isa itong peke, aniya, peke, tak ang tanong ng dalaga at agad na umarko sa isipan ni Zoren ang sinabi ni Allison, na mayroong magsusuot ng isang pekeng bomba at ang isa naman ay tunay. Rosenda kasunod na nasambit ng binata at agad siyang nabahala para sa buntis. "Georgina, nasaan si Rosenda?" Mabagsik at nababahala niyang tanong sa kanyang kapatid. "Kuya, hindi ko alam, pinaghiwalay kami ni Allison kaya hindi ko alam kung nasaan si Rosenda, pero ang kutob ko ay nasa pinakaitaas siyang silid nilagay ni Allison." Walang awang Allison, "Halika na Georgina," agad niyang hila sa kanyang kapatid nang matapos niya itong kalagan at lahat-lahat, at tapos niya ring putulin ang peking bomba na nakakabit sa katawan ni Georgina. Habang sa kabilang banda naman ay puro walang laman na room ang nasisilip ni Ramil, habang si Carlos naman ay malapit na siya sa tuktok ng hotel at isang palapag na lang ang kailangan niya para roon.
Habang sa kabilang banda naman ay panay na ang pagdasal ni Rosenda sa Panginoon, at panay na rin ang pag-agos ng kanyang mga luha, dahil may 6 na minuto na lang para iligtas siya, at malabo na yung mangyari, dahil wala pa si Carlos, at nasa harap pa niya si Urbano na naghihintay lang ng magandang tiyempo para umatake kay Carlos kung sakaling dadating ito para sa kanya. Paakyat na si Carlos sa huling palapag ng building at hingal na siya. Sa bawat pagpitik ng orasan ay mas lalong lumalaki ang pagnanais ni Carlos na makita na ang kanyang mag-ina. Pagod na siya pero hindi niya yun alintana dahil ang nasa isip niya ay ang kanyang mag-ina. Rosenda, osel ng isipan ni Carlos habang tinatakbo niya ang pasilyo, habang inisa-isa niya ang bawat silid ng hotel. Isang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Urbano nang makarinig siya ng mga pagtakbong yapak sa sahig. Nandito na siya, bigkas pa ni Urbano sa kanyang isipan. Carlos, ikaw na ba yan? Tanong naman ni Rosenda sa kanyang sarili, at ganun na lang ang tuwa na kanyang nararamdaman sa kanyang buong puso, nang may makita siyang isang lalaki na nakatinding sa bungad ng pintuan, kahit na madilim at hugis lang ng katawan ng lalaki ang kanyang nakikita, ay alam niyang si Carlos na yon. Carlos, nagagalak niyang sambit subalit nangangamba rin ang kanyang puso para sa lalaki. Nakaabang kasi ang panganib para rito dahil nakakubli lang si Urbano sa dilim. Rosenda, hingal na sambit ni Carlos at nagkukumahog siyang lumapit sa babae, subalit kakapasok pa lamang niya sa bungad ng silid, ay may biglang umatake sa kanyang isang kamay na may hawak-hawak na baril, at hahampasin siya gamit ang di-kalibre nito, subalit mabilis siyang nakailag sa atake nito, at wala sa oras nakatutok ang kani-kanilang mga baril sa kani-kanilang mga ulo. Urbano, agad na sambit ni Carlos nang masilayan niya ang mukha ng lalaki. Dahil tinamaan ito ng sinag ng buwan, agad na nagpalit ng imahe si Carlos, nanlilisik ang kanyang mga mata para rito, at buong puwersang napakuyom siya ng kanyang 2 kamay, mas uminit ang kanyang ulo nang maaninag pa niya ang ngiti nito, na tila ay masaya pa ito sa mga kasalanang ginawa nito. Ako nga, Carlos, ako na naman, malaki-laki ang atraso mo sa akin kaya sisingilin na kita. Mas malaki ang atraso mo sa akin, Urbano, at hindi na kita sisingilin dahil PWE puwersahin kitang magbayad ngayon mismo sa harapan ko, dikit bagang niyang sambit. Akmang ngingiti pa sana ang lalaki sa kanya, nang mabilis na niya itong sinapak sa mukha gamit ang kanyang baril. Pumihit ang mukha ng lalaki, akmang matutumba sana ito, nang mabilis niyang hinawakan ang isang kamay nito, at hinila pa ulit-ulit sa kanya. Sabay suntok ng malakas sa pagmumukha nito habang hindi niya binibitawan ang isang kamay nito, inikot-ikot niya ang lalaki sabay inilamba niya ito ng malakas sa pader, kumalabog ang likod ni Urbano sa sementong pader, at napahawak ito sa sarili niyang dibdib sa lakas ng impact nito sa kanya. Masakit na ungol ng lalaki, napadaos-dos ito sa pader pababa ng sahig, dahil tila pakiramdam nito ay nawalan siya saglit ng ulirat, habang si Carlos naman, ay agad niyang niyakap ang kanyang asawa, at punong-puno ng pag-aalala ang ipinapakita niyang imahe rito, tinanggalan niya ito ng busal sa bibig, at sinamantala niya ang panahon na mahina ang kanya.